Hello po mga lolo't lola, tito at tita, nanay, tatay, ate, kuya. Nandito po kayo sa paborito niyong podcast ng mga lolo ng bayan. Ang wala kayo sa lolo ko. Pinag-usapan po natin dito ang mga top news at mga kaganapan sa ating bansa sa araw na ito. Ako po ang inyong host na si Romel Lopez kasama ang ating Pulitzer Prize winner at ang lolo ng mga reporter. Walang iba kundi ang ating best-selling author na si Manny Mogato Lomogs. Ay, magandang araw, Karomel. At binabagyo pa kayo dyan sa Mindanao. Ulan kami rito pag gabi, pero hindi naman bagyo. Dito, umuulan din sa Manila. Walang tigil. Ayun, mabuti. Dapat lang maging extra safe lang tayo sa ating mga Oo. kababayan sa Manila at sa Luzon. And maging maulan ba yung undas nyo, Mogs? Oo, kasi alam mo, lagi namang umuulan pagka-undas eh. Pero tayo ay ah, nagpapasabi diyan sa ating mga kababayan sa Visayas, lalo sa Samar at Leyte, na mag-ingat po kayo dahil parating na po ang bagyong Tino. Ngayong gabi ata magla-landfall dyan sa Giwan, no? Oo. At dadaan yan sa Cebu, sa Panay, sa Negros. Kaya ingat po tayong lahat, no? Mm. Sana, ano kayo, tuyo, sa tuyong lugar kayo. Mm. Wish nga nung kaibigan kong pare na wag sanang maulit kasi parang yung truck niya, parang truck ni Yolanda, no, Mogs? Oo, kaya lang mahina ito dahil 120 kph, no? At may Oo. gustiness ng 150, no? Si Yolanda, pag tama sa G1, 240. Talagang Kaya nga eh. talagang malakas na malakas yun, no? Mm. Yun ata ang pinakamalakas sa dekadang ito, no? Correct. Mm. Wish lang ho natin, matuto na tayo dun sa mga nakaraang mga trahedya sa ating bayan, lalong-lalo na pagdating sa issue ng natural calamity. So, ingat po tayo dyan sa Visayas. So, ang topic natin po ngayon na pag-uusapan at aanalisayin ni Manny Mogs, meron niyang kumakalat na balita na yung isang witness na hinarap Mogs sa Senate hearing, parang trigger daw pala dapat yun ng isang pag-aaklas na gagawin ng mga Talaga? Costco. Yes, oo. Pero hindi natuloy kasi nga nahuli na peke yung kanilang ebidensya at mabilis na na-debunk. Imagine mo yun, isang public document, peke naman pala. So, Sige, ang oo. lumabas at ng mga nakakarating sa aming mga bali-balita sa inyong mga lolo't lola, sasama na lang daw sila sa original na plan na rally sa November 30. Di ba, Mogs? Oo, pero alam mo, Romel, no? Hindi lang makita kung nasaan niya yung si Sergeant Gutese, eh. Di ba? Yung Star Sinasabi ni Witness. sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kampo daw ng Marines sa Fort Bonifacio at Oo. tinatago daw ng mga kapwa niya Marines, dating kasama niya, at nahuli pa nga raw yung isang nagka-casing kay Oo. Sergeant Gutesa, no? Pero alam mo, mabilis na pinabulaanan ng Philippine Navy at ni General Browner na nasa kanilang custody itong si Sergeant Orly Gutesa. Unang-una sabi nila, ito ay nagretiro na noong 2020 at Exactly. hindi na sundalo. Oo, hindi Oo. na sundalo. So, wala silang pakialam kung anong gawin nito dahil siya ay civilian na. No? Oo. Kaya, ang problema, sinasabi ni Mike Defensor, hindi rin naman daw niya nakakausap. Paano nasabi na nasa Marines kung di niya nakakausap? No? At wala ring idea si Senator Marcoleta kung sagot na. Baka tayo, Aromel, Oo. pag bigla lumabas to, Kaya nga, no? Sa Blue Ribbon hearing sa 14. At we'll sinasabi, never know. at sinasabi niya na hindi pa totoo sinasabi ko, pinain lang ho yun. Yun, patay tayo dyan. Patay tayo Oo. dyan. Yan ang Oo. masaya pagka biglang may pumutok na ganun. Kasi alam mo naman sa ating bansa, usong-uso ang mga star witness na
bumabaliktad. Mm. 'Di Eh ba? di ba Parang si nangyari Ador yun sa Mawalay. panahon? Oh. Oo, di Oh. ba? Ano, yung number one Oo. si Mawanay. Tsaka, sino ba nagbanggit nun? Parang si SP Soto na rin yata nagbanggit no, Mogs, na parang hindi na ba tayo nasanay? Meron tayong Mawanay Oo. before. O kaya talagang talagang sa ating bansa, usong-uso yung mga star witness na bumabaliktad. Sana Tsaka, naman itong si Gutesa ay hindi bumaliktad. Pero malay mo. pero dito ako nagtataka, Mogs. Ito bakit itong mga, naalala mo yon nung 2016 hanggang 2022, basta meron na nagsabi kagad na itong tao to involved to sa ganito. Di ba naalala mo sa hearing sa Senado nung diniin nila si dating senador na noon ay Senador Laila de Lima, na Oo. siya daw ay ganito, siya daw ay drug lord, tumanggap daw ng pera, drug 10 money para million. sa kanyang Oo. kampanya, di ba? At kapani-paniwala daw, and then later on nagbaligtaran lahat. Nung panahon na yun yung mga defender ni Pangulong Duterte, 'di ba? Ano sabi niya ni Presidential Legal Counsel, naku, bigla ako Al nakita, Panelo. may gulaw na Al pusa sa Panelo. likod, nagulaw na ako bigla. Kala ko figurine. Anyway, sabi ni Sal Panelo, 'di ba tinanong siya sa press con, ang sagot niya, ang tanong sa kanya, ano raw paano raw nakasigurado ang Pangulo sa kanyang intelligence? Sa kanyang sinabi. Sagot-sagot niya, presidente siya eh. Magdadalawang isip ka pa ba? He has at his disposal lahat ng intelligence community. Diba? So ano, diba Yun. sinasabi niya? So, sure daw yun. Sure. Sure daw yung mga Yung pala accusations peke. sa Pangulo. Oo. Oo. Turns out lahat peke, di ba? Pinilit yung mga witnesses. O edi, Oo. pagdating ngayon, di ba? Doon ako nagulat, Mogs. Absuelto. Oo, Absuelto. kasi 'Di ba? lahat ng mga pinagsalita sa Senado, ayaw paniwalaan or para kay Senador Rodante Marcoleta ay list or hindi man lang kapani-paniwala kasi sa lahat daw ng testimony sa Blue Ribbon hearing, si Orly Gutesa lang daw ang pinaka-credible, 'di ba? Those are his words. Ayun. Oo. Kaya lang, alam mo, Romel, may problema ako dyan. Eh. Oh, Parang yung sinasabi ni Sergeant Gotesa, siya lang nakakaalam. oo nga Wala eh. nang wala nang corroborate eh, 'di ba? Kung nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa McKinley, imposible namang wala makaalam noon, 'di ba? Correct. May CCTV 'yon, 'di ba? Oo. May CCTV 'yon. At yung bahay, ang sinasabi ni Speaker Romualdez, under construction. O di, ang daming construction worker doon, Oo. 'di ba? Ba't mo doon ka Kasi, magtatago ng pera? May construction pa. oo, tsaka alam mo ba kung gaano ka dami daw yung pera, sinasabi ni Sarding Gutesa, 48 million to 50 million isang maleta. Mm. Gaano kalaking maleta yun? Oo nga. Kasi yung 1 milyong, tigi 1,000, no, na bills, Mm. no? Mm. Nagkaka, tumitimbang ng 1 kilo yan, eh. So, kung 50 million, isang sakong bigas ang timbang nun. Kaya ba Mm. niyang buhatin nyo kung magdadala siya ng 500? Tsaka Kaya malaki talagang yung hindi ka malaki panipaniwala. tsaka Mogs, malaki yung size dapat ng maleta no, kagaya na sinabi mo, di ba? Kasi maaaring Oo, 5 hindi. kilo ang isang sako ng bigas, pero maliit siya, di ba? Pero kasi pera dahil Oo, papel, so butil madami yun, yun. So dapat, butil eh. oo, Oo, buti kung pera, di ba? Dapat marami yun. So gaano kalaki yung marami maleta yun. Oo. na magkasya at umabot ng 50 kilo? Oo, talagang hindi ka panipaniwala, eh, no? Tsaka, wala naman nagko-corroborate eh. Pati yung mga security nung Forbes Park, dapat na-interview yun kung meron kang nag-deliver na ganong karaming pera, no? Kasi Oo, oo. imposible namang hindi makakita yun. Dadaan yung sasakyan, di ba? Marami yan, no? So, imposible wala makapansin nun, di ba? Kaya, Mm. alam mo, talagang hindi ka paniwala yung kwento ni Sergeant Gutesa, no? Unang-una, yung mga dating, hindi, yung mga security ni
dating Congressman Saldico, sinasabi, ay oo, naging, ano nga yan, naging security consultant ni Oh, Congressman. Pero hindi siya involved, no? Doon lang siya sa asawa. Ayun, patay tayo doon. Oh. patay na naman. Oo. Oo, kaya talagang ano kaya maraming butas yung testimony ni ni Gutesa at halatang halata no nung nagte-testify siya, kino-quote siya ni Senator Marcoleta, Oo. di ba? Ay, basahin mo to, basahin mo to. Eh hindi niya makita yung paragraph. Kaya hindi, lumapit pa si Marcoleta, binabasa kanya. Halatang halatang scripted, di ba? Oo. Yun ang O Pero kaya, di ba Mogs, may binanggit din si Senator Ping Lacson na nakita daw sa Senate CCTV na nung araw na nag-testify si Gutesa sa Senado, eh bago siya nag-appear sa plenary hall kung saan ginaganap yung hearing ng Blue Ribbon Committee, eh dahil nga 'di ba surprise witness siya Mogs, 'di ba? So hindi siya inaasahan surprise. na Oo. magte-testify siya kasi mismong yung committee nagulat na resource speaker pala to, eh hindi man lang nagpaalam sa committee. Sa mga manonood po, Oo. mga lolo't lola, eh ang mga resource persons po ng mga committee hearings, nagpapaalam po yan at kinukuha yung background The nila chairman. sa Chairman, chairman oo. o sa chairman. So, Oo. staff po kasi yan, kaya di ba may mga iba-ibang committee. Kasi may staff po yan ng Senado, hindi po yan staff ng senador. So, ang Blue Ribbon Committee, may permanenteng opisina po yan, may mga staff. So ngayon, kung sino man yung mag-a-appear na resource person sa isang particular na committee hearing, ang committee mismo nakakaalam, sila mag-iimbita. Oo. Kasi May papadalan ka ng listahan letter yan. mo. O may listahan kasi Oo. nag-resource speaker na ako sa House of Representatives. So, iimbitahan ka at tatawagan ka man yan, salubungin ka pa. So, sa kaso po ni Gutesa, okay, si dating Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson, nagsabi, nagulat sila kasi nga hindi nila alam. Pero, Mogs, di ba, tuloy ko yung kwento ko, nakita na sa CCTV, according kay Senator Ping Lacson, bumisita muna sa opisina ni Rodante Marcoleta itong si Gutesa. Ayun, oo. Alam na. Alam na this. Alam na this. Oh, alam na this. So, bumisita siya muna doon at inorasan nila, nagtagal sa loob ng opisina. Umano, sabi ni ni Senator Ping Lacson, mga around 30 minutes daw before pumunta ng plenary at umupo doon sa may designated seat pa nga siya, 'di ba, Mogs? Kaya nung tinawag parang Oo. dramatic entrance na talagang I have I have the smoking gun kumbaga sa hearing na ito. Ayan, oo. Pero Kaya pala si Senator Lacson umalis oo, sa hearing. sa inis, sa inis, no? Sa Oo. inis. Kasi nabigla rin siya, bakit? Sino to? Hindi ko alam. Siya yung committee chairman, siya yung hindi nakakaalam. Pero di ba may Oo, mga hindi pa discussion na rin, alam. may mga ilang podcast ako nakita, may mga ilan akong interview ng panood, Mogs, tungkol dun sa ginawa nga na pag-imbita ni Rodante Marcoleta at yung paggamit nung yung pala peking notaryo na dokumento, peking notarized document. Kasi 'di ba, sabihin natin kung highly technical tayo, eh kung mismong yung pirma ng doon, ng abogado, yung tatak, yung pirma, eh peke naman pala, eh di yung buong dokumento peke. Oo. Eh, alam mo, Romel, maraming duda dyan sa sa notaryo na yan eh. Alam mo, ako nagpapanotaryo, no? Oh, Wala naman dun yung abogado eh. oo nga, oo nga, oo nga. Wala Diba yung yung abogado. staff lang? Oo, Tapos gaya may ng dry stamp po ito seal, eh. Oo, tapos may pirma ng abogado yung na stampad. ano, stampado. So, palagay ko ganun nangyari dyan eh. Oo. Hindi Maaring yan. talaga harap. Ang isang naiisip ko dyan, Mogs, maaring either yung secretary yun or talagang kasi, di ba kapag ordinaryong notaryo lang naman kasi, hindi na kailangan yung abogado yung, di ba? Alam naman natin lahat yun eh, open secret na yan eh, punta ka ng recto, di ba? Legal naman yung notaryo. Oo. Di ba? Legal naman kasi nga, Oo. staff ng abogado talaga May yung dry seal eh. oh, Basta may dry may seal dry eh. seal. Oh, may dry Oo. seal. Pero sa kaso na to, Oo.
Di ba, Mogs, mabigat yung accusations dun sa nakalaman dun sa may notaryo na yun eh. Kaya siguro nabigla yung abogado na, teka, ba't hindi ko to alam? Oo, kasi talaga ang pagkaganyan, celebrated ano yan, case, hindi yan basta-basta, kaya dapat haharap ka talaga. No? Mhm, Eh, mhm. kung sana kung marriage contract lang yan, o ano birth certificate na ano nagpapacertify ka no? Oo. Pwede Eh, yan. pero Mogs, di ba, nag-imbestiga na nga yung isang executive judge ng Manila at napatunayan nga na mismong yung pirma, peke. Peke. Hindi ka Oo. pareho. So, ibig sabihin, hindi lang dito secretary. Kasi nga, ang mga abogado na may sekretaryo nila yung nagnonotaryo, kahit papaano, gayang-gaya yung, pirma ng kanilang boss na abogado. Pero sa kasong to, talagang hindi na yun ma-admit. So, kasi kung ang gagawing depensa dyan, Mugs, ni Senator Marcoleta, sabihin niya na, pumunta kami ron, kunyari, sa opisina ni attorney doon sa Quiapo o kaya doon sa Recto, 'di ba? Yeah. Pumirma. So pwede nilang gawing depensa yun. Pero 'di ba hindi nila dinispute eh. Hindi na nila nilaban Oo. yung issue eh. 'Di Oo. ba? Kasi Sa sinasabi ni Marcoleta, nanumpa naman daw sa Senado. oh. So ibig sabihin hindi para sa kanya, di bali na peke or falsified yung dokumento. Ang importante nakapagsalita sa Senado. So yun talaga Oo, kapag napasita. Oo. Oo. pero yung dating Kaso, sige Mogs. may duda. Mm-mm. Di Mm. ba? May duda. Oo. May nagsabi nga, di ba? Ayun. Napanood ko yun, yung dating IBP president, I think interview sa kanya sa DZMM Teleradyo, na maaring makasuhan ng administratibo o kriminal si Rodante Marcoleta sa ginawa niya. Correct. So, Oo. Tama. pero Mogs, ito yung ibabalik ko sa may original question natin. Ito ba yung inaasahan nila sanang trigger doon sa galit ng mga tao para sabihin na ang may pinakamalaking nakaw talaga. 'Di ba yun ang buod nung testimony ni Gutesa na si Zaldico at si Martin Romualdez ang pinakamalaking isda. Kasi yun ang ginagamit na word ni Oo. Dante Marcoleta eh. Bakit natin pinag-iinitan Hmm. ang Diskaya? Mga butete lang yan eh. Diba? Yung sinasabi niya, ba't tayo Oo, gigil sa correct. butete? Oo. Dapat yung malalaking isda. Eh. So, parang pinalalabas na itong dalawang ito, si Martin Romualdez at si Zaldico, ang pinakamalalaking isda sa flood control scam at sila dapat ang pag-iinitan ng mga investigasyon ng ICI man yan or ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ito ba inaasahan nila, Mogs, na magti-trigger ng public outrage against the Marcos Kasi administration? ano, Romel, ngayon lang na link si dating Speaker Romualdez sa corruption scandal na yan, no? At ang star witness kanila si Sergeant Gutesa. So Mhm. akala nila swak na swak si Speaker Romualdez dun sa Mhm. kanilang narrative, no? Mhm. Kaso ano maraming butas Hindi pulido yung script Kaya tuloy hindi kinagat, no? Hindi kinagat. Kaya maski yung ICI ay hindi marekomenda na kasuhan si Speaker Romualdez, Mhm. no? Kaya ang kaso ay ano lang, abot lang kay congressman ko. Dahil kay congressman ko, malinaw na yung pera winidraw ni Sally Santos, no? Sa Malolos branch ng Land Bank at diniliver sa mga Bulacan engineers, no? At Mhm. nakita natin, nidalansan yung pera sa billiard table ng mga Yeah, engineers, no? may picture eh. At oo, may picture at kinuwento ng mga engineer na nilagay sa maleta at diniliver sa Shangri-La BGC at sa bahay ni congressman ko, no? Diyan sa Pasig, sa Bella Verde. So, ang paper trail, yung money trail, hanggang kay saldi ko lang, no? Kasi Mhm. hindi naman wala naman sila sinasabi na nag-deliver sila kay Speaker Romualdez Ang Oo. kasi ang ibang napag-deliveran according to Engineer Bernardo, no? Tumanggap ng pera si Senator Jesus Cudero.
through a Right. businessman, diba? At Mm-mm. tumanggap din si Jinggoy through his staff, no, sa Mm-mm. Senado. So talagang Mm-mm. yun talagang may verbal testimony, no? At Mm-mm. may nasa sworn affidavit ni Mm-mm. ng mga engineers ng DPWH, no? So talagang sabit na sabit talaga etong si Jinggoy at si Joel Villanueva, no? At si Chis Mm-mm. Escudero. So Mm-mm. talagang hindi maitanggayan dahil yung mga driver na nag-deliver, di ba? Kino-corroborate nila, no? Oo. Eh ang problema kay speaker, isang tao lang nag-aakusa at walang Mm-mm. corroboration. Kaya yun ang Oo. problema diyan. Mm. Pero yun na tuloy ang ginagamit nilang narrative, Mogs. Kasi pinoproteksyonan daw si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi parang ang gusto nilang i-tie up na ang corruption, ang head ng or mastermind nitong flood control scandal ay hindi si Jinggoy, hindi si Chis Escudero na Senate President na pumunta sa House of Representatives House. na kahit holiday, 'di ba? At hindi rin si Joel Villanueva Oo. na tinuro na nga nung binigyan ng pera na siya nga, kundi ang talagang suspect daw ay si Martin Romualdez at gusto nilang later on siguro ituro si Pangulong Bongbong Marcos. We're not saying malinis sila, ha? Baka yun kagad ang isipin ng mga nanonood dito at Oo. galit na galit tayo sa mga Duterte or kila Jinggoy. Hindi po, ang sinasabi namin ay sana kung may ebidensya ituro. Kasi 'di ba, Mogs, 2016 hanggang 2022, isang kapitbahay lang nagturo na adik sa'yo, patay ka na kagad. Oo. Pero alam mo, hindi natin sinasabing malinis ano si Mm. Congressman Martin. Ang problema, wala pong malinaw na ebidensya sa Right, oh. ngayon. Sa ngayon ha, siguro Mm. kung pauwiin si Saldico, baka ituro niya si Speaker, no? Correct. Pagka nangyari yan, dyan pa lang merong ebidensya. Pero hanggang walang nagtuturo, malinaw, at walang ebidensya, ay hindi natin masabi na involved nga si Speaker Romualdez. Pero si Mm. Saldico, involved talaga, di ba? Mm. 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 Yung si congressman na ibang mga congressman, involved talaga, no? Palagay ko, ang sinasabi nga nila, 67 congressmen, no? Uh, are involved in the The scam. infrastructure scam dito sa Mm. ating gobyerno, no? Hindi lang flood control, farm to road markets, no? School Mm. buildings, hospital, Mm. kung ano-ano pang mga Mm. public works project na na-involve ang mga congressman dahil sila na yung nagpondo, sila pa yung kontraktor. Talagang Mm. gisang-gisado ang mga Pilipino, no? Mm. Mm. So Eh, ito yung yun Mogs, nga yung gusto nilang ito ba yung, di ba ikaw yung nagsulat ng isang artikulo tungkol doon sa mga nanliligaw sa ating mga kasundaluhan para mag-aklas. Ito ba oo, yung narinig mong trigger? Kaya gusto nila magkaroon ng isang military junta. pwede, no? Pero alam mo kasi, nung mangyari yan ng September, iba yung sinisigaw nung simbahang Katolika, no? Mm. Panagutin yung mga involved sa corruption. Ang sinisigaw ng mga taga-suporta ng mga Duterte ay tanggalin si Presidente Marcos at ipalit si Sara Duterte. Ang labo naman noon, di ba? Ang labo naman noon kasi ayaw nga ng military dahil pro-China yan di ba? So, Mm. yung mga Amerikano hindi rin payag diyan, di ba? Sinasabi nga ng mga ambassador, no? Western ambassador, yung Canada, Australia, UK, Japan, uh, US, Canada, no? Sinasabi nila pag nakabalik ang mga Duterte, patay na kayo. Wala nang pupunta sa inyong investor, no? Oo, ano yan, Talagang magkakaroon ng talagang fallout. talagang ang sasalo lang China. Pero 'di ba nakita China naman lang natin, ang asahan. nakita naman natin ano yung investment ng China dito mula 2016 hanggang 2022.
Hindi Dalawang nga nila tulay. napondohan yung ano eh. Dalawang tulay, tapos hindi nila, puro pogo. Tapos hindi nga nila napondohan yung yung Mindanao Railways. Sabi ko nga sa mga Correct. estudyante ko ngayon lang tayo nagkaroon, mga estudyante ko rin sa Davao City. Sabi ko, ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente galing Mindanao. Palpak pa pagdating dun sa magkaroon ng railway system ang Davao City. Buong Mindanao wala kahit isang LRT. Tapos sasabihin na naman la, ay kasi Imperial Manila, Imperial Manila. 6 years kang presidente, wala kang ginawa. Oo. Kasi natinig ko dyan, ang daming hinihingi eh. O Bago kasi matuloy yung project eh. Oo nga pero 'di ba tignan mo Ang daming ang padalas. ang ang Yun ang ang ang, problema. ang Oo. dating So, finance alam secretary mo pa. Romel, no? Hindi pa tapos tong November 30. Sisimula pa lang. Ano pa lang Mm, tayo? November 3 pa lang eh. mm. November 3 pa lang tayo ngayon. So, Kaka-start pa lang ng November. matagal pa yung November 30. So, puro preparation yan. No? Puro Mm, preparation. No? mm. At ang nadinig ko, magkasama-sama yung mga religious group, Right. sasamahan nila yung Simbahang Katolika dyan Mm, sa November 30 protest, no? Para manawagan ng accountability, no? At ikulong yung mga involved sa scam na yan, no? Malaking scam. Pero mm. eh, may iba pa atang agenda eh. Itong Oo. ibang religious group, no? Gusto nila dati gusto nila ilagay si Sara, no? Dahil ayaw ng militar, ayaw ng karamihan, iba na gusto nila. Ha? Ang gusto nila, ano na, eh, siyempre, ayaw pa rin ng simbahang Katolika yan, no? Alam mo, pati ang ating business community, naglabas na ng statement no? Sabi nila, Oo. bumagsak na ang peso, bumagsak na ang stock market, no? Bumagsak na lahat, no? Lalo na pagka nagkaroon tayo ng kulita o destabilization o Mm, withdrawal support, lalo papagsak ang ating ekonomiya, no? mm, Baka di na tayo magbangon. Kaya mm, sabi nila, ayaw nila yung mga galaw na yan, no? So, sinusuporta nila yung panawagan ng simbahang Katolika na panagutin lang yung dapat managot at hayaan na tapusin ni Pangulong Marcos sa kanyang termino sa 2028, no? At magkaroon tayo mm, ng smooth turnover kung sino man manalo, no? Sabi nila kung gusto ni Sarang tumakbo, di tumakbo siya, no? mm, Ayun. So talagang ang gusto ng ng simbahang Katoliko, accountability lang, no? mm. Panagutin yung ang may kasalanan, no? Huwag mo panao ng hulog ng ating gobyerno. Pero Mogs, Pero 'di ba oh, merong isang religious group na ang pinupush si Sara Duterte? Pero ang balita sasali na raw sila sa November 30. oh. Pero nagbago na nga nagbago na kasi alam nila na hindi papayag ang military at hindi papayag ang Amerika na si Sarah pumalit. Kaya nagbago sila ng tactic. Ang gusto nila, eh, revolutionary government na. Na No? hindi rin naman Baka papayagan ng sakaling international tanggapin, no? community. Hindi Yes, rin pero suporta ang iniisip nila, baka suportahan ng Amerika kasi siguro marami na rin nakagalit sa malawakang korupsyon na nangyayari. So sa tingin nila baka tanggapin, no? Pero ewan ko Mm, hindi siguro katanggap yan. mm, Oo. mm. Pero alam mo, yung tatlong group na to, eh, sabi ng isang source, nag-imprenta na ng t-shirt Pamimigay daw bago mag November 30, no? Yung Opo. Resign Marcos t-shirt. Oo. 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 At itong isang religious group nangako ng 2 milyong Miyembro. tao Mm. dun Miyembro sa nila Luneta, darating doon. no? Mm. Oo. 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 Yung
yung kaibigan mo dyan sa Davao, meron din bang pinangako na pupunta sa kanyang Actually, mga followers? actually, Mogs, ano patapos na yung oras natin. Kaya idadaling ko na ron sa bagong yung portion natin na yes or no. Tatanungin na kita uli ng ng tatlong tanong na yes or no lang ang isasagot mo. Patungkol ito sa Okay. destabilization plot pa rin. Kasi last time na ginawa natin yung masaya eh. Although may problema yung audio ko nun, nagrereklamo yung mga manonood natin eh. So, meron na po tayong may bago na tayong microphone. Ayan, nakikita nyo, di ba? Ginto yan, pero kulay lang ginto. Hindi yan totoong ginto. Baka sabihin nyo, galing sa flood control project yan o kaya bayaran tayo. Dati ko ng microphone yan, ginamit ko lang uli. So, ito, unang tanong natin, Mog, sa yes or no natin segment, pang-end ng ating episode ngayon. Yes or no? Tatlong religious groups ang nagpo-push ng revolutionary government. Opo, yes. Yes na yes yan. Yes na yes. Oo. Okay. Oh, walang Oh. paliwanag na yan. Basta hulaan nyo na kung ano yung tatlong religious group na yun. Pangalawang tanong. Tatlong tanong lang to. So, pangalawang tanong. Yung isang religious group ay naglabas ng mga dolyares galing sa offshore account ng kanilang leader para pondohan ang kanilang planong distab rally or destabilization plot or pambayad doon sa mga magjo-join ng mga sundalo. Yes or no? Yes na yes. Galing sa Hong Kong, di ba? Hulaan nyo na lang kung sino yun. Okay? Galing sa Hong Kong. At panghuli, Mogs, panghuli. Yes or no? Yung isang religious group na magdadala ng kanyang 2 milyong miyembro o mga tao para sa rally ay tinap din yung kanilang paramilitary group para mag-provide ng quote-unquote security para sa kanilang rally or pagdating sa kanilang pagsugod sa planong pagsugod according to rumors sa Malacanang. Yes or no? Aba, yes na yes yan. Private army yan. Di ba? Hulaan na lang nila kung sino yun. Kaya maraming nagagalit sa atin eh. Dami nating alam eh. Kaya po, dito sa inyong podcast, wala kayo sa lolo ko. Marami kayong mababalitaan ng mga scoop. Pero ayaw ho naming sabihin. Kayo na lang ho bahalang mag-isip kung sino yung mga sinagot ni Mogs at kinonfirm niya yung tatlong religious group na yon. Yung isang religious group na nakapag-withdraw ng kanyang pera sa offshore account sa Hong Kong. At isang religious group na merong private army na gagamitin sana dun sa kanilang planong revolutionary government. O, di ba? So, Meron pang isang politiko na founder yan. yun. Oo. Oo. Imagine niyo na lang, isipin niyo na lang kung sino yun. Oo. I-comment niyo po sa baba kung sa tingin niyo kung sino yung mga binabanggit namin. Pasensya na po no, pansamantala kasi itong aming podcast recorded lang. So nire-record namin ito tuwing 8:00 ng gabi pero pinipilit ko na naman po na ma-upload ito ng 8:00 ng gabi or mga 6:00 ng gabi para mapanood niyo kagad. Pero try hard po talaga kami nila Manny Mogs na maging available sa inyo. Pag nagkapera na po kami nila Manny Mogs, gagamit na kami ng pang-live. Kasi mahalo yung software na yun para sa live. May nagtatanong na nga, Mogs, sa mga dati nating nanonood sa dating podcast natin sa Press One kung paano raw siya makakapagdala uli ng mga super likes niya. So pagka Oo. na-monetize na ho yung ating content, pwede na rin po yun. Pwede rin po kayo mag-email sa amin sa wala kayo sa lolo ko wala kayo at gmail.com. Ayan po, naka-flash yung screen yung email address para ma-message niyo po kami at matanong niyo na rin kami tungkol doon sa libro ni Manny Mogs. Pwede niyo rin po siyang ma-message sa kanyang Facebook account para kayo ay maka-order ng kanyang librong It's Me Book. At syempre sa mga upcoming pang libro ni Manny Mogs. So hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat po. Ako po si Romel Lopez kasama si Good night. Manny Mugato. Hindi niya sinabi pangalan niya. Romel Lopez kasama si Manny Mugato para sa Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye!